June 25 June 25, 2026. Apostolic job. Maganda tong may duty tayo, no? Ha? The more na nag-duty ako, the more ang ma-reach out ko na population. Eh, matagal na rin akong tumatahimik. 60 years. Ha? O ngayon, kasi may apo at hindi ako nagmamadali. 11:32. Yan. So, ang labas niyan is 11:45. Praise God. Ha? Mayroon tayong mga ganitong mga activities. I did not expect this. Yeah, to happen. Paatras tayo, paatras. Backing tayo, backing. We are backing up. Magsundo na nga ng apo. Ayan. Yeah, thank you Lord. Pasalamat tayo sa Panginoon. Make good always for the sake of human race. Make good always for the sake of human race. Sayang yung pagkakataon na tayo, binigyan ng buhay. Will take part. Alam mo, hindi tayo tatagal sa mundo eh. Dalawang katawan na ang naibaon doon sa Forest Lake. May kaya, Forest Lake. Eh kung wala tayong kaya, doon tayo sa Forest Lake. Kahit na ako, doon lang ako. Yeah, kahit na wala akong kabaong. Yun. June 25, 2026. Totoo. Sinabi ko na yan sa pastor namin. Wala. Siguro gagawa na lang ako ng aking sarili. It's not bad. Kasi yung ibang kasi grupo na mga faithfuls, don't talk about that. No, we have to talk about that. We have to be sure before we die that we go somewhere in the hands of God, with God. Hindi yung simba ko, ayog sultian na, it's bad. And we talk about anything under the heat of the sun, as long as tayo, we trust God now for everything, all of our activities under the sun. Di ba? Ganun lang, kahit frankly, ganun lang ang buhay. Hindi natin talaga madala to sa langit. Kung sabi nga ng Holy Bible, mabuti kung langit ka kung sa impyerno ka, di nagdudusa ka doon. Apoy yun, apoy. Wala nang baha doon. Wala nang baha. Tapos na si Noah. Noah, tapos na yung mga sinasabi natin rainbow. That's the signal na God will not send another flood. Totoo yan. Tama ang history ng Holy Bible. Sino pa kayang magsasabi na mali? Actually 1% lang naniwala kay Jesucristo throughout the world. 1% lang. Kung mayroon tayong 8 billion, 1% lang talaga ang nag-worship in spirit and truth. Kaya masama ang loob ng Panginoon ngayong mga oras na ito. June 25, 2026. Ayaw nating bumalik sa Kanya Doubtful tayo. Nagdududa pa tayo kung tunay siya. Nagdududa pa tayo. Ano na lang gagawin niya? I don't know. Maybe part ito sa Kanyang plan. Ang naglilindol, may gira, lindol, bagyo, Super El Nino. I think this is part of the plans of God na i-prepare natin yung sarili natin na tuturuan tayo paano bumalik Kristo. Paano balik Kristo tayo. Kaya ako Kristo, Hesus Kristo. Baka magsasawa na kayo. Ano bang nangyayari kay Bebot? Anong nangyayari kay Dr. Magan? Anong nangyayari?
Ah. Puro Hesus Kristo ang sinasalita. Ganun. Wala naman tayong magandang topic eh. Alam nga naman, bibirahin mo yung mga politicians, hindi mo madisiplina yung tao. Not unless included siya sa 1% na naniniwala kay Hesus Kristo. Yan ang ating jurisprudence. Faithful to God, Matthew chapter 6 verse 33. Yan, di ba? Kasi kung wala yan, hindi ka maging peaceful. Probably magduda ka kung sinong humahawak ng ating gobyerno. Kaya ako nandito nagsasalita. Wag na lang kayong makinig. Wag kayong manood sa aking mukha. Makinig na lang kayo. Ano na? Super El Nino, kaya lang mayroon tayong river nagsusupply ng farms. Kaya nagtatanim sila ng palay yan, So pagkain yan, walang gutom sa Pilipinas. Paulit-ulit ko ito sinasabi. Isa sa pinaka chosen people of God ang Filipinos. The most chosen place on earth. I don't know, sa mga neighboring Southeast Asian country. Pero sa akin, maswerte tayo. Nasa Pilipinas tayo, nandito na yung lahat na blessing. Climate. Yan. Sabihin nyo, Pilipinas pangit. Walang snow. Punta ka naman doon sa doon sa abroad, mga building doon na bato lahat. Walang pagkain doon. Dito sa atin lahat ng berde, oxygen. Nakapagtanim tayo sa lupa, fertile soil. Maya-maya may pagkain na tayo. We are feeding the animals. And then we eat the animals. Ayun, nandito na. So, tumawag na tumawag ng yung yayay. Kasalanan ko kasi nagbablog pa ako. Kanina pa sana. Kasi naputol yung first 3 minutes. Pinakinggan ko kung saan naputol. Doon pala naputol sa yung rainbow ni God. Kaya doon na tayo nag-umpisa. Tumawag na naman, putol na naman. Ganun. Ako nag-i-enjoy ako sa pangangaral. Ilagay natin ang mga leader na godly. Pag walang Hesus Kristo, magulo talaga. Promise talaga yan, magulo talaga yan. Kaya kung sino ang binigyan ng mga gift ng ganito o gift para sa inyo, gamitin nyo para sa Panginoon. Talents nyo, everything. Do not dream of this world na sumikat ka, PhD ka, doktor ka, lawyer ka, sikat ka, malaki ang building mo. Lahat naman nawawala. Last year billionaire, nandun na. Andun na. Nawala na siya sa mundo. Billionaire, maraming properties. Makinig kayo sa akin. Ito lang, simple ang gift ko Ang gift ko yata is gifts, makapagsalita ako, makarinig, daming gifts, no? Nakakapag-drive, what else? May mga super gift na tingin ko it's really beyond comprehension. Hindi ko maintindihan. Sabi ng aking ate, manang nene, sabi niya sa akin, "Bot, hindi ka nila maintindihan sometimes, bro. Ako kilala kita, maintindihan kita. Buti pa tong pinsan ko."
meron tayong particular talaga na special gift from God. Kaya yung nakatanggap niya na special child. Thank you Lord kung ganito, ha? Makapagsalita si Papa Bot. Ha? I just dream of a simple life. Yung hindi naman ako simuin kung sa Ilonggo pa, ha? Hindi ako mamaliitin. They look me down. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo nga ako ng kunting talent na makapag-college kahit papano makatrabaho ako sa government. O kaya nga nung doktor na ako, MD 1987 December ang result eh. Tagal. August ang board exam, ha. Kudita pa ni Hunasan doon sa Manila. Habang nag board exam kami. Nung pumasa, sabi ko mag-military ako. I want to serve the public. Nag-apply ako sa AFP, Armed Forces of the Philippines. Sabi ko, paano kaya ang contribution na maganda? Sabi ko siguro sa military lang kasi dami kang masiservisyuhan eh. Sa combat, sa hospital, anywhere. Yan. So hindi binigay yung talagang title na gusto ko. So be it. Naging honest na naman ako, di ba? Salamat kay Dr. San diyan sa Provincial Hospital. Talagang boss kita. Sabi niya, dito ka na. Oh, walang tao doon sa anesthesia, oh. Kaya naging honest ako. Nung pumunta ako, may bakante, oh. Walang doktor eh, kunti lang doktor nun. Oh, sabi niya, oh, dito ka na. Ha? Dito ka na sa amin. Mag-anesthesia ka eh. Isa lang dyan eh, si Dr. Khan. Canada. Pumasok ko, orientation agad. First day, orientation. Pagkagabi, ex-lap. Sabi ni Dr. Hess, peace be upon him. Rest in peace. But, opera tayo, ex-lap, stabon. Doon sa malaking hospital, doon sa kabila. Kasi connected pa ako sa provincial hospital, pero nagpa-private yung boss ko. Dinala niya ako doon. Sabi niya, ex-lap, first day of duty, pagkagabi, ex-lap kagad yung exploratory laparotomy, yung may nasaksak at nabutas yung bituka. Nako, sabi ko, ganda pala nito. Na-attract ako kasi nung pinatulog, natulog nga. Ha? Pentotal, natulog nga. Maya-maya, hindi na kumilos. May paralyzing agent pala. Anectin yata. Succinylcholine. Nung hindi na kumilos talaga, hindi makakilos, may tube na na-insert. May tube. Doon pala maghinga. Kaya pala nabubuhay yung mga grabe. Oxygen pala yon. Tapos na-connect sa machine. Na-attract ako sa anesthesia. Sabi ko, ito na. Maging honest na ako nito. I was not so sure kung matapos ko yun. Basta sabi ko, nandun na ako eh. Lahat naman inumpisahan ko halos tapos eh. Maya-maya sinabi sa akin na, but Dr. Magan, punta ka ng Davao, mag-training ka. Sabi ni Dr. San, yung chief of hospital. Salamat Lord. May ganun mga biyaya. Healthy. Di ba? Healthy. Importante healthy. Hayaan mo na yung utak. Siguro salamat na medyo above average tayo or average person. Hindi tayo super genius. Yan. Dito ng school. Yeah. Tumawag na eh. Dapat nasa gate na eh. Yeah. Salamat naman, walang may nagka-park dito na iniwan. Pick up point to eh. May tumawag na nga eh. Sana kaya? Where are you? Ayun na. Yeah. Parking. Yan. Later na lang yung driving ha. Kasi kailangan pag driving ka, ano ka? Matalino ka, hindi ka mahina na tao. Pag mahina ang ano mo, brain, palayo lang. Ha? God forbid. Ito na sila. Yan o. Yan ang aking apo. Talaga. Wow. Your cup is good. Oh, what's the news? What's the news? What? I have a dry play in another
give me this. Oh, birthday? No, What? Anna Beatrice. Ah, Beatrice. daw? Yeah, Anna Beatrice daw. Ano daw? Bet? Anna Beatrice! Bet? What the heck? What the, what the? Anong pangalan katawa na? Oo, si Anna Beatrice. Ah, naghatag. Naghatag siya. You were given like that, a token or something? Birds. That one. Clay. Oh, okay. Play birds. Oh, sorry. Hindi ampot ambal papa. Ay, bless. Bless anay. Oh, bless papa. Yeah. And then, what's the news about your class? Ano daw? I have a good day and there is no earthquake. Oh, you have a good day. There's no earthquake. You wore your safety hat. No, it didn't. It wasn't an earthquake day. It wasn't an earthquake day. Okay. Ordinaryo ng earthquake, ha? That's It- what I made it. Oh, what's that? You want to play that? You like playing that? Okay ka. Ano daw? I don't like tutor na naman. Ha? I don't like tutor? Okay. You have tutor today. Reklamo. Everyday you tutor. Ate Tia, ikaw na lang mag-tutor. Ate Tia will tutor you. Ay, protest kasi siya mag-tutor. Ayaw niya mag-tutor. Tayo mahampang cellphone. Cellphone? Do not play cellphone. Oh, kiss na papa. Kiss na agtang. It's your house. Kiss na agtang. Agtang. Love me? Huh, miss me? Mama Ace, you miss Mama Ace? Uy. Lola Ace? What is Lola Ace? Ha? Mama Poopy? Ha? Okay, sige. Oh my God. Masaya ang may apo. Okay, good. Right where you are, just lift your hands and begin to worship. Yung mga anak nakakatuwa talaga. Yung tiny people nakakatuwa. Praise God naman na mayroon ganyan. Mayroon ganyan tayong activities. Or else wala na akong gagawin. Retired na ako eh. Ayaw ko na mag-anesthesia. Ayaw ko na. Mahirap. O, kwento tayo about anesthesia. Yung trabaho ng honest. Kami mga professionals, no? Hindi pagyayabang. Or mga skilled workers. Ganun ba? Kinukuha ng government ang tax. Nagbabayad ng tax. Mga commercials, business establishments nagbabayad ng tax. Sa ibang lugar, ganun din. Ang difference lang sa atin,
hindi binibigay sa tao ang nakukulikta na tax, kundi minamanipulate para sa personal gains ng mga humahawak ng pwesto. Pickleball, ayan, maraming tao sa loob. Doña Lourdes subdivision. In terms sa atin, kurakot. Sa Ilonggo, kawat. Tagalog, nakaw. My goodness. Kami lahat, halos, sa society namin, nagbabayad. Let's say, sa akin, kunti lang 50% lang ako sa surgeon. Pero malaki na yon. Hindi naman aking pasyente. I don't bring patient. Ako na lang kinukuha. They call me and then I attend to their patients. Very well, para hindi magkamali. For 30 years, ganun. Halos careful, ingat, sipag. Gandahin mo ang pagbibigay ng monitoring, anesthesia, ganyan, mga gamot. Pag uwi niyan, let's say nung araw 20 years ago, mga 15K tayo ng isang oras. Ngayon siguro times 2 na. Isang oras lang sa isang kaso. Pag kuha mo ng professional fee, naka less na doon ang tax. Lahat kami honest. Lahat kami honest. Halos lahat. May kunting mga discrepancies lang, kunti lang. Siguro sa mga clinics lang may mga style, but the government should support that, kasi mahirap naman kung hindi natin gawin ng ganyan. Loaded na tayo ng trabaho at kunti lang pumapasok dahil kinukuha nga na ang tax. Kaawa-awa kami kasi we cannot escape. Sisingilin kami ng tax talaga ng government. Kaya kuna ko lang kasi author ako ng Facebook, creator ako ng United States of Mindanao, United States of the Philippines, United States of Visayas, United States of Luzon, kasi gusto ko ang Mindanao wag na lang ipadala dun sa sa Malacanang. Kunti lang gaya ng Amerika, may United States of America sila. So may kanya-kanyang gobyerno. Kasi grabe ang nakawan dito sa baba. Sa taas, grabe ang nakawan. Sobra-sobra. Hindi na ang confidential fund lang mga officials is not millions, billions. Ang president lang parang 200 billion a year. Where na you? Where na you? Oh, yan ang mga magliliko lang, oh. Grabe, magliliko lang. Walang prino-prino, nasa gitna na ako ng crossing. Babae na nakadrive. Talaga. Maya-maya, lagatik lang yung kilid. Ha? Tayog man lawas na to ninyo. Yan, LTO na naman yan. Wala kayong silbi. Ha? Pangurakot lang kayo. Transaction office. Malapit na, oh. Nagbablog lang ako. Kasalanan ko pa. Kahit na lang ingat mo sometimes. Sa bagay ito, distracted driving to. Pero grabe naman kayo. 50 years na ako nagmamaniho, grabe naman kayo. Hindi ako nagyayabang. 1970s nagda-drive na ako eh. Ihatid na lang natin si Mama Ace. Baka nandyan pa siya. Ay, naku, wala ng tao yata. Okay.
pray. Worship your holy name. Pagkatapos ng apostolic job, asawa job. Yun, hatid na. Nagjo-duty. Hindi wow. Patuloy tayo. Ito na yung ating last episode ng ating video login, yung vlog, yung podcast. Nagsasalita na may laman. Hindi yung wala kang aral makukuha. Salamat sa panunood mga kaibigan. Sana ay humaba ang buhay natin hanggang 300 years old. Alaala ko tuloy. Yung una nating pambungad na topic, 1% lang. Sa tingin ko kasi dami kasing hipokrito 1% lang ang naniniwala na si Jesucristo ay Diyos at nagsasamba ng tunay na Diyos. 1% lang or less. That's how I compute. Maniwala kayo sa akin, hindi to biro. Kaya kawawa ang Jesucristo natin na dapat sambahin siya ng lahat ng kanyang ginawa, yung mga tao na ginawa niya. God creation, mayroon ngang awit mountains shall bow. Tao pa kaya? Nagbabow down daw yung bundok at mga kanyang mga creation. Tao ayaw. Oh my goodness. Kaya minsan pag lumindol, sabi ko, Lord, bahala na kayo. Alam ko naman ang gagawin dito. Kung nakahiga ako, di drop lang ako sa simento. Yung kama na lang sa salo ng kisame. Ganun. Malapit ang poste. Doon na lang ako sa poste. Wala kung talagang babagsakan ka ng kamatayan. Totoo. Kaya kawawa ang Panginoon natin, hindi natin sinasamba ng tama. Pinag-aralan pa na lang Holy Bible. Pinag-aralan ng Holy Bible at gumawa na kanilang religion na sila daw ang daan. Marami dyan. Mula religion Saudi Arabia hanggang sa China. Lahat daw. Maganda naman kung may religion dahil may respeto. May respeto sa kapwa. 'Di ba? Yung iba may religion nga, extremism patayin pag hindi pumasok sa kanila 'di ba? Masama ang natin, masama ang hangarin natin sa kapwa-tao, hindi tayo mapagmahal. We don't feel like the love of Jesus Christ na sinasabi na love your enemies, love everybody. 'Di ba? Itinuruan na nga tayo dahil nabuhay na siya. Pinanganak na siya. Sabi pa dun sa Holy Bible, siya ang daan, ayaw natin. May mga nakatanggap ng theophany dyan, gumawa ng religion at naging pedophilia. Masarap nga ang buhay. Masarap ang buhay pag buhay. Kung may sakit ka, wala na. Kalain mo, preacher ka, leader ka ng church, ginagalaw mo yung mga yung mga kapwa mo, membro doon, mga membro mo. That's abuse of power and authority. Mayroon kang ginagawang advances, sexual advances. Hindi maganda ang nasa simbahan. Doon lang sa Cambodia. Ano ba 'yon? Saan ba kami noon? Vietnam pa yata Vietnam. Pumunta kami ng prison cell. Yung prisuhan. Nagsasalita doon ang mga
Minumulistya daw sila ng kanilang senior. Yung kanilang leader, minumulistya sila, kapwa lalaki. Sama. Oh. Paano yan ang 1% or less na naging tunay na nanampalataya sa Panginoon? Huwag na tayo maging materialistic. Okay ka lang kung saan ka sa buong mundo. Pero pag Diyos sa pag-uusapan, ito pang isa oh. Ayan oh. Taas-taas ng sungay. Sana pag nahulog si Satanas diyan sa ano nyo ha. Ayan, matulis. My goodness. Yan ang hindi maganda na ginagawa ng tao. Kanya-kanyang pasikat. Ha? You take advantage ha. Binigyan ka na ng mga biyaya. Gumawa ka pa ng makamundong gawain. Imbis na sana tayo magpapasalamat sa mga biyaya na ito, may health tayo, nakakapagsalita, buhay. Oh, ngayong araw lang, June 25. Ngayong araw lang ha, June 25. Tumawag. May tumawag. Yung aming adopted. Yung papa niya umihi ng dugo. Oh, may mga vlog ako dati. Sinasabi ko, let us be grateful. Hindi natin alam, paggising natin, may mga bukol na tayo, dumudugo na yung mga lumalabas sa atin. Yun, hindi ako nagkakamali. Darating at darating. Remember that. And then I remember na naman itong aking friend na pastor. Ako pa yung naging salient point ng kanyang preaching. One time daw, sabi niya, among the crowd, nagsabi siya, part of his preaching, sabi niya, appointment ang kamatayan. Appointment. Hindi mo yan pwede natanggihan, naka-appointment na yan. See? Oh, sige. Oh, patuloy natin. You are here, dwelling within our prayer. For every answered prayer, for always being for love that hears us when Ang bilis-bilis kasi, kaya pinapauna ko na lang. May buang talaga eh. Ito pa isa, mauna. Bilis-bilis pa rin yung motor. Then, part ng preaching niya, sabi ng pastor, prepare to meet thy God. Ganyan. Alam mo, may kaibigan ako, sabi niya. Kumakain kami ng litson. Bawat dampot niya ng litson baboy, litson pig. Sabi niya, Amos 4:12, Amos 4:12. ako yun. Amos 4:12. Yan ang sinabi ni Papa Bot. Amos 4:12. Sabi ng pastor, ang asawa ng pastor, magkatabi sila eh. Ano yan, Papa Bot? Sabi ko, Amos 4:12. Prepare to meet thy God. Tawanan kami. Tawanan, sabi nila, wag na lang tayong kumain ng litson. Sabi ko, ngayon lang kain kayo. Baka last na to. Sana all. Prepare to meet thy God. My goodness. O ngayon, nandito si sorry. Dito sa Antong, Lutayan, bisita ng 1 billion project. Sabi ng kaibigan ko na district engineer, maniwala ka dyan bro, 20% lang yan pumupunta sa project. 1 billion, may mga ano lang, 200 million lang, ganun. Ang napunta sa project. My God, dam lang eh. Infrastructure ba yan? Hindi. Kunti lang yan. Doon ba, bisita siya. Ayaw ko kasi ng diskarte na ano yun? Tawag niyan? Deception? May deception? Deceptive people without honor. DPWH. Deceptive people without honesty.
Ayaw ko. Yan, sinasabi ko kanina. Buti na lang, I belong to the most honest people in the whole world. Dahil kami ay anesthesiologists. O, dito na lang. God bless you and keep you. Bili tayo ng avocado. Dati papayang binibili ko. Eh ngayon, ang problema, sumakit yung tiyan ko sa papaya. Avocado na lang. Meron akong cervical disc herniation as whiplash at saka lumbar disc herniation. Parang slip disc, kaya parang hindi ko maramdaman kaya I feel parang nothing. Kaya uminom muna ako ng tubig bago kumain. Almusal and then fruits. Itong avocado dyan, oh. Kim Jan fruit stand. Okay. Ano pala to? May Kim Jan din sa kabila, oh. Baka sila may-ari. God bless you and keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. God turn His face on you and give you peace. In Jesus' name. Amen. Bye-bye. For arms that lift us and have your way right now. Have your way, Holy Spirit, fill our